Hello guys, sa awakening in enlightenment, katulad ng kakaibang informasyon or teaching or testimony or messages, or katulad ng tarot reading and spiritual messages na parang horror sabihin mo na or paranormal ang itsura, naguluhan ba ang utak mo? Katulad ng binibigay kong messages, teaches, and other more information that na lumalabas sa aking bibig na words. Naguluhan ka ba? Oo, mag-start yan. Kunwari kung kunento namin yung anong experience namin sa isang tao, sa isang kapitbahay, sa loob ng pamilya, ganito, ganyan. Madadamay ang utak mo. Baka ganyan din nangyayari sa akin. Baka ganyan din na nangyayari doon or sa jobs na kung saan ako kaya or yung mga taong makatingin sa akin is kakaiba. Or pag sa chismis, baka pinag-usapan din ako or kung may tumitingin lang sa'yo is baka at may dalawang people sabihin ko na lang na tumitingin sa'yo tapos mamaya is titingin sila, mamaya is titingnan nila yung isa't isa tapos mag-uusap sila tapos mamaya titingnan ka. Or parang tinatawanan ka doon. Just learn how to determine, to connect yourself sa energy and dyan mo din maano yung emotional knowledge. Kung ikaw ba talaga or hindi or di kaya paranoia. I-determine mo yung part mo sa bandang yun. Yung emotional knowledge and paranoia. Kasi madami talagang sabi ko nga, through experience, baka ngayon is nasa mental hospital na ako kung kwan. Kasi naranasan nung mag-start na akong makilala tong part na to na kakaibang wisdom. At ang maproprotect sa'yo is test lang din yan. Kung pupunta ka sa Diyos or maglilid ka ng spiritual jail. Which is kahit totoo na yung nakikita mo is ganun yung ginagawa nila sa'yo. Yung tinatawanan ka, pinag-usapan ka, tapos naapektuhan ka pa. May tawag dun sa psychologist nakalimutan ko na. Hindi lang paranoia, hindi. May nakabanggit sa akin noon. Pero bigla kong nakalimutan ngayon. Seems so familiar din naman. Pero ang ginawa ko lang naman is, most of the time is acceptance. Kasi masasaktan talaga yung damdamin natin. Na magtatanong na, bakit ako ginaganon ng mga taong yun? Bakit ako ganyan? Of course, kinunik ko sa ginagawa ko din tong part na to. Kasi, para mas pinalawak ko pa yung isip ko na baka misunderstood yung mga sinasabi ko dito sa contents sa different kinds of social platform and something smear campaign din, hindi lang tong ginagawa kong to. Acceptance all the time na may mga taong darating na sasaktan ka, pariringgan ka, iinsultuin ka, mamatayin ka, lalo kang ida-drag down or pababain. Yan, smear campaign o pag-uusapan. And babaan yung iyong ego. Kasi kailangan natin yun. Ego death na tinatawag nila. Selfish ego. And pride, meron na rin yung pride. Kasi kung hindi rin natin gagawin yun at lalabanan natin, pwede nating labanan. Pero through acceptance. Paulit-ulit lang yan. Hanggang mawala yung pakiramdam na nasasaktan ka. Tapos lalabas ang anger. Tapos lalabas si hatred. Obserbahan mo yung sarili mo lang din. Yung result. Be vigilant. Yung before and after. Para ma-congratulate mo naman din yung ang bigyan mo ng gratitude, ayan. Yung sarili mo na may differences nung ikaw sa past and the present. Dahil doon maamis ka din sa sarili mo actually. Na wow, parang hindi naman na akong
Hindi ko na ma-recognize, I mean. Yung sakit na yun. Sensya na, inantok ako eh, pero baka makalimutan ko ulit gawin to eh. So, excuse me. Acceptance. Kasi pag yung isang banda na lalabanan mo siya, tapos lalabanan mo pa ng ego mo na akala mo nung kung sino na lalait-lait, ikalait-lait naman siya din. Parang wala kang pagkakaiba lang din kung ganun. Or pag magpupuro ka ng, anong sabi mo? Parang ganun. Yung mag-away kayong parehas, di ba? You confront the person pag kaya mo ng defend talaga yung sarili mo and kaya mo yung makipag-conversation lalong-lalo kung isa kang tao na hindi maimik dati. Katulad ng mga kwento ko na sinasabi kong hindi ko kayang paglaban yung sarili ko, hindi ko, kahit alam ko yung mali, pero hindi ko mahanap-hanap yung mga words na gagamitin para ipaglaban yung sarili ko. Kasi magaling sila. I-shift talaga nila ng, at the end, victimizing itself. Na parang hindi ka nila sinaktan. Kaya ginawa mo yun. Yung confrontation sa kanila. Like yung meaning is, they want you to shut up and always, them will always say whatever they wanted even though it hurts. Nasasaktan ka. Pero sila, okay lang na magsalita ng masasakit para sa'yo. Control na kasi yun. Ganon mo din maayos yung yung confidence and courage. Yung aaminin mo din, meron ding accountability doon. Aaminin mo sa sarili mo na, kaya nga inaccept mo kasi inamin mo, o nga naman. Na nasasaktan ka doon sa part na yun, natamaan ka. Pero sometimes, meron yung misunderstood also. Kaya sometimes, kailangan din nating have a courage, doon mag-start yung yung clarification na tinatawag nila. Sa abot ng makakaya, kasi alam ko ang feeling niyan, then, seems so familiar, yung parang hindi mo masabi-sabi, pautal-utal ka pa nung una, na i-burst mo na yung feeling mo, meron pa yung conscious, ikaw pa yung makukonsensya and magi-guilt na magsabi ng iyong saloobin. Kasi of course, sanay ka kasi sa yung ugali ng pagiging empath and thinking na baka masaktan yung kapwa mo. Pero i-realize mo nga, yun yung part pala na hindi tayo awaken, na hindi natin maintindihan noon. Tapos nagko-complain tayo na, bakit sila, parang dali-dali nilang saktan yung kapwa nila. Included na ikaw yun. Tapos, ikaw, kinukonsidera mo naman yung yung kapwa mo, bago mo gawin yung isang bagay para yung makasakit sa kapwa mo. And nung trinay mo naman na gawin yung ginagawa nila, yung nag-start ka na magsalita, i-burst out na yung feelings mo katulad nila, is parang nababaliktad ka. Meron pa yung sasabihin nilang, o di ba? Eh, hindi mo nga alam sinasabi mo kasi pautal-utal kasi. Hindi mo na hindi mo alam yung mix yung emotions na dahil sa ugali ng empath, tapos hindi mo pa alam kung paano yung entrada ng pagsabi ng iyong emotions, then dadagdag pa yung kaba, yung kung ano magiging react nila sa'yo, parang ganun. Pero parang nawala na sa akin yun. Naging nonchalant. Basta sasabihin ko yung gusto ko, pero tinitignan pa rin naman kung kuan. Yung tamang banda. Kaya merong personal development na tinutukoy ko, sa mga ibang topics ko, and talking or podcast. Or emotional knowledge.
Kasi sa mga sanay, sabihin ang gusto nila, mali man yan or tama, sometimes those people doesn't consider actually proper manners, characteristic. Akala mo, I mean, hindi mo siya napapansin dati. Parang normal lang siya. Pero once you are awakened, enlightened in the see the room in the world na ginagawa ng tao, yung mga technique, paano sila magsalita, paano nila i-distort yung mga bagay, paano yung lies and truths na tinatawag nila, paano i-determine ang ganito, ganyan, ang mali at tama, is wow. Mamis ka lang din na ganun pala ka-corrupted ang manners, characteristic, personality, moral value, tayong mga tao. We just talk and say whatever we wanted, pero hindi natin ginagawa actually yung proper manners, attitudes, qualities, or sabihin mo ng proper socializing. Minsan para lang may masabi. Mapapalaki yung mata mo minsan eh. Parang ganun. Sa gulat. Pero nung nasanay na ako is kaya nang makisama actually. Sometimes, sinisita natin yun. Pero pag na-open yung actually, yung awareness na kailangan mong sitain yung bagay na yun. Pero most of the time is nonchalant lang. Hayaan mo na lang siyang siya na lang ang matuto nun. Most of the time is ang ginagawa ko na lang is prayer. Parang naging tamad na akong ng tagisan ng salita. Kung may nakikita akong kakurik-kurik, hinahayaan na lang. And nagpe-pray na rin. Sana itong taong to mapansin niyang ganito, ganyan. Parang ganun, pero not most of the time naman actually. Kasi baka pati yun dayo. Ulit. Kung biglang nag-open ulit yung awareness lang din. Kaya nga parang minsan is it a gift or a curse na may nalalamang ka beyond more. Pero itong topic na to is balikan natin yung pero related naman pa rin. Balikan natin yung biglang para ka bang naguluhan. At parang mas lumakas yung feeling ng paranoia. Kasi ang galing maka-pinpoint yung messages. Minsan, most of the time actually. Test actually yung mga yun. Kung mahilig ka sa social media, marami kang makikita dyan. Lalo kung anong mood mo sa isang araw, yun ang magiging relate. Kung anong mood mo, kung anong stage ka. Sa pag sinisimulan mo ng mag-learn and mag-grow para sa sarili mo. Mirroring, shadow work, spiritual healing, yung generational bloodline curse, cutting, welcoming God. Marami yan darating para panggulo. Once na dumating ang doubt, fear, conscience, guilt, lalo yung anger, hatred, insecurities, huwag hayaang mapunta sa envy and jealousy katulad ng ibang nanonood sa mga magagaling mag-explain sa something. Huwag nating hayaan yung insecurities or hurt and hatred na mahulog sa envy and jealousy. Bakit yun? Kayang-kaya niyang gawin yun is ako hindi ko kaya. Okay lang yung isipin mo, dapat ako din. Para gawin mo yung part mo na i-encourage mo yung sarili mo na maging ganun lang din. Di gumawa ka ng paraan para ma-express yung sarili mo
Kasi expressing lang din naman yung messages na yun. Hindi lang kung anong nakikita na na-observe. Anong nakukonek. So, most of the time actually, pag dumating yan, is acceptance. Kasi guguluhin talaga yang ito at ito. Paalala, kailangan natin ang Diyos para po sa protection. Habang ina-accept natin. Kasi walang mangyayari kung maniniwala lang tayo sa lakas natin. Spiritual jail yan. Or psychosis na tinatawag nila. Na maglilid ng anger, hatred. Na kung kunwari may dumating sa'yo na, nagkwento na, kinaya naman niya. Na parang napakumpir mo pa yung sarili mo, bakit ako? Or may ibang taong nagsabi sa'yo na, kinaya naman nun, tignan mo nga yung kwento nito. Ba't ikaw? Parang ganun, may nagsabi sa'yo ganun. So, iba-iba din tayo ng technique. Basta kung paano mo i-accept yan, paano mo kilalanin ang Diyos sa buhay mo, and paano mo ibababa yung selfish ego and pride, and paano mo pakakawalan yung sarili mo sa parang paranoia na yan, or gulo na darating sa utak mo. Kaya pag may dumating sa'yo na chismis, na, or di kaya panggulo ng buhay mo, mas better is huwag kang mag-ano ng narrative agad, na totoo na yung dumating na yun. Clarify first. Pwede mag-search, magtanong sa iba kung anong pagkakakilanlan niya sa taong yun. Kung parehas sila ng sinabi, maghanap pa ng more para ma-clarify yan. Katulad ng teachings and messages na darating. Kasi minsan is napakasimple lang nila sasabihin. May meaning deeper pala. Lalong-lalo yung mga tarot reading. Hindi ibig sabihin na kung sinabi niya is yung tarot reading or mga messengers na nagsasalita, na you will be successful, is hindi ibig sabihin na lahat nun is pera lang. Doon mo di makikita yung sarili mo kung maka-materialistic world ka lang. Meron din kasi tayong tinatawag na progress, abundant, and prosperity. Dalawang klase. Spiritual or buhay, then physical or materialistic world. Or successful sa pag ni-start mo ng yung spiritual, magiging successful yung spiritual journey mo. Parang palawakin mo yung isip mo. Katulad ng neighbor. You have a neighbor that is evil eyeing you. Not ibig sabihin na yung bahay nyo to, tapos yung kapitbahay nyo. Pwedeng yung neighbor na yan is your parent or kapatid or friend sa job, or anything that can represent neighbor. Or sabihin mo na yung present ngayon is yung katabi mo. Pwede naman ganun. So, sometimes, being innocent is actually more better pag nare-realize ko. Basta ang pinaka-importante is marunong ka mag-accountable sa mga mistakes and kasalanan mo. At may relationship ka sa Diyos. Pero nung start mo ng wow, mas lumalala at lumalaki yung problema na darating. Panggulo ng isip, physical pa, sitwasyon, yung mga, lahat ng gagawin mo parang may magsasabotage. Kaya mas lalong palakasin mo yung relationship mo sa Diyos. Sa Panginoon, I mean. Para mas lumakas lang din yung protection. And set boundaries and limitation natin. Lagi nilang sinasabi, lagi ko rin sinasabi. No is no. Yun. Hanggang doon siguro.
Kung may gusto kayong idadagdag, comment down, or tatanungin, or i-confront, i-clarify, ganun. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share.